tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Magdodonate ako dapat ng dugo? Gugu pala ang mundo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nagtiwala at nagmahal lang naman ako. Naakala ko nga sa panaginip ko lang mararanasan. Pero ang katotohanan, bangungot pala ang aabutin ko. At ito yung hinding-hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joe. Taga Iloilo ako. Pero sa kasalukuyan nasa Mandaluyong nagtatrabaho. At ito, ang aking secret file. Nag-umpisa ang lahat sa isang chat. Nakilala ko sa Facebook ang isang Canadian na itago na lang natin sa pangalang Douglas. Meron siyang asawa at meron siyang 2 anak. Pero ang sabi niya, hiwalay na sila nung asawa niya. Tumagal ng 8 buwan ang pagchat namin sa isa't isa nang mapagdesisyonan niya na kitain ako dito sa Pilipinas. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dumating siya sa Pilipinas at nag-book pa siya ng flight naming 2 papuntang Boracay. Siyempre, nagmahalan kami ron. Hanggang sa marami na kami napagkwentuhan. At sabi niya sa akin, every 3 months pupunta siya dito sa Pilipinas para mag-spend ng time kasama ako. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, kilig na kilig ako nun. Pakiramdam ko, babaeng babae ako. Marami siyang plano para sa akin. At isa pa, gusto niya raw akong pakasalan. Pinanghawakan ko yun. Okay naman ang lahat. Hanggang sa isang araw, tinanong ako nung kaibigan ko na kung po pwede, makapag-donate ako ng dugo. Parehas kasi kami ng blood type. Agaran niyang kailangan yung blood donation. At syempre, dahil kaibigan ko yun, umuo ako. Magpunta lang daw ako sa ospital na sinabi niya. So pagdating ko sa ospital na yun sa Makati, yung nurse doon, bigla na lang akong tinanong, "Sir, ilang beses po kayong nakipagtalik? At maalala niyo po ba kung kailan po yung huli?" Napatanong ako, "Hala, bakit may ganyan?" Pero kailangan daw sagutin ang mga tanong na yun. Then maya-maya pa, sabi sa akin ng nurse, 2 weeks daw. 2 weeks daw yung aantayin. Lalabas na daw ang resulta ng dugo ko. Tatawagan daw ako ng staff nila. Kaya maghintay lang daw ako. Maghintay sa tawag nila. Tumango lang ako. Kunwari naintindihan ko lahat ng sinabi ng nurse sa akin. At dahil nagmamadali na rin ako, umalis na ako sa ospital. At pumunta ng trabaho. Akala ko, simpleng resulta lang yung makikita ko. Normal lang, ganun. Pero DJ Rocky at DJ Jello,
Ang simpleng kagustuhan ko na makapag-donate ng dugo ang siyang magpapayanig pala ng mundo ko. Makalipas ang 2 linggo, may tumawag sa akin. Nasa meeting pa ako noon, kasama ang client, kaya hindi ko nasagot. Pagkatapos ng meeting, doon ko pa nakita ang missed calls. Kaya nag-call back ako. At ang sabi sa akin ng nakausap ko sa kabilang linya ay, Sir, pwede po ba kayong pumunta ng ospital ngayon? Kinabahan ako, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit meron pa ako nakaschedule na isa pang meeting, sinabi ko na lang na emergency. Hanggang sa makarating na nga ako sa ospital. Nandun ang staff. Sabi niya, Sir, dito po tayo sa isang room. Importante po ito. Sumama ako sa kanya at pagpasok namin sa loob ng room, doon na inabot sa akin ng nurse yung puting sobre. Pagbukas ko ng sobre, doon ko na nabasa ang resulta ng dugo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sakit, galit, hinanakit, panghihinayang, pagkaawa sa sarili. Nakakagulat, DJ Rocky at DJ Jello. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagmahal lang naman ako, nagtiwala lang naman ako. Ang sakit. Ako na ngang mag-isa sa buhay na ito. Wala na akong mga magulang. May mga kapatid ako pero may kanya-kanya silang pamilya. Parang mag-isa na lang ako sa buhay. Akala ko magiging maayos yung relasyon namin ni Douglas. Pero hindi pala. Siya lang naman. Ang nakakasex ko. At malamang sa malamang, siya ang nagbigay sa akin ng virus na ito. Yes, HIV positive ako. Para akong mawawala sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Marami pang sinabi sa akin yung nurse. May magko-coordinate daw sa akin, etc. Pero parang lahat ng yun hindi pumapasok sa isip ko. Pagkatapos kong malaman yun, natakot ako. At ayokong malaman ng kahit sino ang pinagdaraanan ko. Kaya nag-resign ako sa trabaho ko. Baka pag may nakaalam, mag-ibang tingin nila sa akin. Parang nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung tama ba itong naiisip ko. Paano ba ako makakabangon sa pagkadapa kong ito? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Jo. At ito ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Ang pagpapatawad ay pagpapalaya. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid mong tagapakinig sa programa mo. Eto ako. Naisipan ko ring ibahagi ang karanasan ko, baka sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig mo. Hindi ako magaling magsulat ng kwento pero sana kayo na ang bahalang magayos kung meron mang kailangang ayusin. Itago mo na lang ako sa pangalang Ernie. At ito, ang aking secret file. Way back 2009, may naging girlfriend ako. Itago natin siya sa pangalang Princess. Nagtatrabaho siya somewhere in Eastwood, Quezon City. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Basta, by that time, masaya kami. Inaamin ko may nangyayari between us. Mainit, maalab. Puno ng pagmamahal, mapusok. Hanggang sa dumating yung time na kailangan kong mag-abroad noong 2011. Yearly ako umuwi at every uwi ko, 2012, 2013, and 2014 ay lagi kaming namamasyal. May quality time kami palagi. At kapag kailangan ko na ulit umalis, syempre, natural. Mamimiss namin ang isa't isa. June 13, 2014. Yun yung petsa na kinakailangan ko na namang bumalik sa abroad. Isang linggo after ng pagbalik ko ng abroad. Meron kaming hindi pagkakaintindihan ni Princess tungkol sa pagpapakasal. Ang gusto niya ay magpakasal na kami kahit sa Huwes lang. Gusto niya nang magka-baby. Pero ang gusto ko naman ay magpakasal sa simbahan. Kaya kailangan pa naming mag-ipon. Naayos naman namin yung argument na yun. Hanggang sa dumating yung December 25, 2014. May nabasa ako sa messenger niya. Hindi niya alam na nabubuksan ko ang messenger niya kahit nasa abroad ako. Doon, nakita ko na meron siyang kachat na lalaki. Itago natin sa pangalang Fred. Yung pagchat-chat nila, kung i-analyze mo, ay parang may nangyayari na sa kanila. Grabe ang pagluha ko nung time na kausap ko siya. Pero sinabi sa akin ni Princess na walang nangyari sa kanila. Pinatawad ko na lang siya. Pagkatapos noon ay naging on the rocks ang relasyon namin. Pero naayos naman namin before ako umuwi, noong June 2015. Nang magbakasyon ako ng Pinas, dumiretso ako sa boarding house ni Princess. Sorpresa ang pag-uwi ko. Hindi niya alam na uuwi ako that time. Wala naman siyang kasama sa kwarto o anuman. Niyakap ko siya at yumakap din. Nung matutulog na kami, sinubukan ko siya uli yakapin gaya ng ginagawa ko dati. Pero ayaw niya. Nilalambing ko siya pero nagagalit siya. Napahiya ako that time pero hindi ko na lang pinahalata. Hindi ganun ang turingan namin noon. Isang yakap ko parang bibigay na siya agad pero bakit iba ngayon?
Alam mo yung red flags na nasa harapan mo na pero parang nagbubulag-bulagan ka pa rin. Hindi ako nagtanong kung bakit. Naisip ko na baka wala lang siya sa mood. Yun ang pinapaniwala ko. Para maging okay ako. Sa sobrang pagka-disappoint ko, umuwi ako ng probinsya namin, 10 oras ng gabi. Pagdating ko ng terminal, nag-text ako sa kanya at pabiro kong sinabi na ang ilap mo na. Nag-reply si Princess na hindi na raw siya komportable sa akin. Hindi ko alam kung ano bang gusto niyang mangyari. Break na ba kami o kung kami pa? Nag-assume lang ako na kami pa. Hanggang sa nagkaayos kami uli after 1 week. Then nagkaroon na naman kami ng time together pero hindi na gaya ng dati. Alam mo yung parang kape na may kulang pero pilit mo pa rin iniinom. Ganun kung i-describe ko ang relasyon namin noon. Kapag naliligo siya, daladala ang cellphone, kunwari nagpapatugtog, kunwari nakikinig ng music habang naliligo sa madaling sabi ayaw niyang bitiwan ito. Kahit tulog kami, nakahawak pa rin siya at naklock pa. Pero ako namang si tanga. Binabaliwala ko na lang. Hanggang sa natapos na naman ang bakasyon ko at bumalik na naman ng abroad. Eto na nga. Dumating yung time na kailangan ko na uli bumalik ng abroad sa month of July. So okay naman yung bagong start namin. Constant communication, masaya. October 2015, nung may umuwi akong katrabaho na Pinoy din. Dahil doon nagpadala ako ng phone na pinakasikat na Android phone. That time para sa kanya. Yun ang regalo ko kay Princess. December 2015 nang makatanggap ako ng text message na wala na ang aming lolo. Kaya nagpasya ako mag-emergency leave. Tapos na ang taon kaya sa eroplano na ako nagbagong taon. Nakauwi naman ako agad ng January 2016. At after ng ilibing ng aking lolo ay may natira pang araw sa emergency leave ko dahil ginawa ko na lang na higit 1 month ito. Sinamantala ko na makasama si Princess dahil 35 days lang ang approved na emergency leave ko. May time rin na natanong ko ang tungkol kay Fred. Tinanong ko na what if hindi siya lumipat ng work? Kayo pa rin ba? Sagot ni Princess, tatapatin kita ha. Hindi ko lang alam. Lagi kasi siyang nagpapatawa. May humor kasi. At the same time, seryoso sa buhay. Kahit masakit yung narinig ko, hindi na lang ako nag-comment. Iniisip ko ang mahalaga. Tapos na yun. Then, one day, nag-text ang girlfriend ko sa akin. Sabi ni Princess, kung po pwede raw, magpa-Puerto Galera daw sila ng mga katrabaho niya sa Feb 15. Pumayag naman ako dahil mga katrabaho niya ang kasama. 1 week before ng pagpunta nila, nag-back out yung isang kasama nila. Nagbiro na lang yung girlfriend ko na kaming dalawa na lang ang pumunta. Umuuna ka naman agad ako. Naisip ko na baka by that time, makascore na ako. Yung marami-rami ba? Kasi 4 days and 3 nights kung magkakataon. Yun ang panahong magkakasama kami doon ng solo. So nagpunta kami ng Puerto tulad na napag-usapan. First night namin may nangyari pero pahirapan talagang dumiskarte. Okay naman kami sa mga activities Masaya, sweet, pero yung contact lang, hindi talaga. Naisip ko na baka bumaba lang talaga ang libido niya. Second night, walang nangyari. Third night, may nangyari. Pahirapan ulit. Feb, flight ko na. Next tentative na uwi ko, July.
March 2016, may isa uli akong katrabaho na umuwi at nagbakasyon sa Pilipinas. Ako naman ay bumili ng latest cellphone at ibinigay ito sa kanya. Pero eto ngayon, may nabasa ako sa isang forum sa internet blogs tungkol sa isang SMS tracker na app. Naisip ko na bakit hindi ko subukang ilagay sa phone na ibibigay ko. In-install ko yung app na yun sa phone na ibinigay ko sa kanya. Gumagana naman yung app. Yun nga lang kapag hindi premium yung mga subscription, yung mga text last 6 hours ago mula nung nag-online lang siyang mag-a-appear. Kailangan din kasi ng mga master o visa card para ma-avail yun. Wala naman akong ganun. Hindi pa masyadong uso sa karamihan yung mga bagay nun. Since wala akong ganun, pinagtsagaan ko na lang muna yung free features. May mga nabasa naman ako, pero karamihan text ko na. Walang name, since trial nga lang yun. Kaya alam ko na baka akin yun. Akin yung mga calls. Wala na akong nakitang kakaibang mensahe. Masaya na uli ako at matiwasay ang pag-iisip. Then April 2016, naisip ko na mag-propose sa kanya kahit through phone call lang. Naisip ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ready na ako magpakasal. Sabi ko December kami magpakasal. And since July ang uwi ko, nag-extend contract na lang ako till December 26 para makapag-ipon na rin. At makapagpasko, mag-New Year kasama nila. Kasama siya at buong pamilya. Sa loob ng mga buwan na ginugol ko abroad, nagiging habit kong tingnan yung mga text niya through SMS tracker. Gaya nga ng sinabi ko, yung mga message at last 6 hours lang ang nagpapakita. November 25, 2016, naisipan ko na naman na tingnan ang mga text niya, kagaya ng nakagawian ko tuwing naka-online ako. Laking gulat ko nung may mga message na galing sa nagngangalang Ed. Naisip ko, hindi kaya si Fred na naman to. Ito ang conversation nila na naabutan ko. Sabi nung lalaki, ingat kayo sa lakad niyo. Sabi naman ni Princess, okay, wag na mag-booking. Sabi naman ng lalaki, oo, sa'yo na lang. Sabi ni Princess, oo, sa akin na lang. Sabi nung lalaki, ayaw mo naman yata eh. Sabi ni Princess, syempre gusto. Pero matulog ka muna. Sabi nung lalaki, pag nagkita tayo humanda ka sa akin. Sabi ni Princess, talaga lang? May isa pang mensahe mula sa lalaki. Ingat. Reply ni Princess, okay, good night. Nang mabasa ko yung kinabahan agad ako. Pero naisip ko na baka malapit na kaibigan niya lang yun. Baka ganun lang talaga sila ka-close. Tinanong ko siya, tumawag ako sa kanya tungkol doon. Sabi ko na wrong send siya sa akin para hindi siya mag-isip kung paano ko nalaman na may mga ganun silang conversation. Sabi niya wala lang daw yun. Friend lang daw niya na grab car driver. Nagbubuking daw sana siya papuntang Tagaytay na mga workmate niya. So sabi ko, kinakabahan na naman ako. Sabi niya wala raw yun. And as usual, naniwala naman ako. January 2017, ikakasal na kami. After the long wait, masaya ang kasal. Nag-honeymoon kami sa iba't ibang lugar, pasyal dito, pasyal doon. Pero syempre talagang mailap pa rin siya. Hanggang sa matanggap uli ako sa panibagong company sa Europa naman. Mas malaki ng konti yung bigay ko o bigay sa akin kaya tinanggap ko yung offer. January 2017 din, nung inasikaso ko ang mga papeles ko, including my bank accounts. May nag-offer na isang bank na Visa card o tinatawag nilang international ATM na prepaid. Nag-apply ako noon since wala namang maintaining balance. Ayos naman ang pag-aasikaso, nakakapagod pero kailangan tiisin.
Pauwi na ako noon ng probinsya para naman makasama ko sana yung pamilya ko. Iniwan ko muna pansamantala ang asawa ko sa Manila since andun yung work niya. At hindi siya makakasama sa akin kasi ubos na ang leave niya. Habang nasa bus ako, that was January 26, 2017, naisip ko bigla na meron na pala akong Visa card. Bakit hindi ko subukan mag-upgrade tungkol sa SMS tracker na yon kahit isang buwan lang? Ganun ang ginawa ko. Na-excite na kinakabahan ako after ng successful purchase. 3 hours before ako makarating sa amin, binabrowse ko ang mga text niya since April 2016. Laking gulat ko nang makita ko na yung si Ed pala ay si Fred. Nung hindi ako naka-premium sa mga calls, hindi nakikita ang mga pangalan ng tumatawag o kahit numero. Sa mga text, merong nakikita pero konti lang. Dadalawang letra lang ng pangalan. Kaya yung mga text nila na nakita ko dahil sa pag-premium ko ay nakapanlulo mo. Halos bagsakan ako ng 5 toneladang semento nung nabasa ko ang mga conversation nila. Nag-love you pa silang dalawa. Pinagkukwentuhan pa nila kung anumang ginagawa nila, pati kung paano sila magkita, nabasa ko rin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, DJ Rocky. Gusto ko umiyak sa bus pero hindi ko magawa. Ganun pa man, hindi ko ipinahalata na may nalaman ako. Casual lang. Pero ang bigat-bigat ng dibdib ko. Hindi ako nakatulog ng Thursday ng gabi kaya nag-decide ako na bumalik agad ng Manila the next day ng hapon. Nung na-upgrade ko na yung SMS tracker, laking gulat ko nang makita ko na yung Ed pala ay si Fred. Ang mga text nila ay talagang nakakapanlumo. Halos bagsakan ako ng 5 toneladang semento nang mabasa ko ang conversations nila. May mga I love you pa. Gusto kong umiyak sa bus pero hindi ko magawa. Ganun pa man, hindi ko ipinahalata kay Princess na may nalaman ako. Casual lang. Pero ang bigat-bigat ng dibdib ko that time. Di ako nakatulog ng Thursday ng gabi kaya nag-decide ako na bumalik agad ng Manila the next day ng hapon. Bumiyahe nga ako ng Friday ng hapon na hindi niya alam. Automatic. Madaling araw ng Sabado ako makakarating. Tamang-tama kasi rest day niya ng Sabado. 6:30 ng umaga siya darating. Nanginginig pa ako that time. Nakarating na nga ako ng Maynila sa apartment na tinutuluyan namin ng 3 a.m. Hindi na ako nakatulog kasi hindi ako talaga makatulog. Hanggang sa dumating na siya galing work around 6:45 in the morning. Nagtaka siya kung bakit babalik ako agad. Sinabi ko na may aasikasuhin lang at may aayusin na problema. Hindi pa rin ako nagpahalata. Hanggang sa nakabihis na siya ng pambahay. Hindi na ako nakapagtiis. Niyakap ko siya sabay tanong kung anong meron sila ni Ed. Sabi ko alam ko na ang lahat. Umiyak siya. Niyakap ako ng mahigpit na mahigpit. Yung yakap na hindi ako makakawala. Umiyak ako. Sa pag-iyak kong yun ay nilabas ko ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. Kaya palang lamig-lamig niya. Kaya pala ayaw niyang pag-usapan ng mga ganong bagay. Humahagulgul siya ng humahagulgul. Hinayaan ko lang siya. Sinabi niya na raw
Ayaw niya na. Kaya raw pumayag siyang magpakasal na kami. Kasi ayaw na raw niya. April ako nag-propose. Tas yun yung sasabihin ni Princess sa akin. Sabi ko nga, naging kabit ka. At pamilyadong tao pa talagang pinatulan mo. Bigla kaming tumahimik na dalawa. Nag-isip ako kung anong sasabihin. Sabi ko, sige, pinapatawad na kita. Papatawarin kita. Pero alam kong hindi ko makakalimutan yun. At hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan uli. Umiyak na naman siya. At yung pag-iyak niyang yun ay mas tumindi. Mas lumakas na. Then maya-maya pa nagsalita na siya. At ang sabi niya, ang sama-sama ako. Wala kang ginawa sa akin pero ganito ang ginanti ko sa'yo. Tuloy lang siya sa paghikbi at pag-iyak. Hanggang sa nakatulog siyang nakayakap sa akin. The next day, casual lang ang lahat. Normal conversations lang. Pero hindi pa rin namin maiwasan na magbuntong hininga o mag-isip ng malalim. Anong magagawa ko, di ba? Masakit eh. Maiiyak na naman siya kapag nakikita niyang natutulala. Ako? At malalim ang iniisip. Fast forward to the present day. May 2 na kaming anak. Kasulukuyan kaming nakatira sa probinsya. May sarili kaming negosyo na kaming 2 nagmamanage. Unti-unting bumalik ang tiwala ko sa kanya. Nito nga lang, nabibiro ko na yung tungkol sa nangyari. Napapatawa na lang kaming 2 pero hindi pa rin maitatago na nahihiya siya sa nangyari. Kahit na sinabi ko na wala na yun sa akin. Minsan din pala, DJ Rocky, okay rin maging tanga o martir. Kasi kung nagpadala ako sa damdamin ko that time, wala kaming 2 cute na anak ngayon. Siguro, kailangan lang magpatawad para tunay tayong makalaya at malasap ang tunay na kasiyahan sa mundong ito. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ernie. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. $20,000 ang iniabot ni boss para maimbitahan akong mag-dinner.
Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa. Puro kwento ng pag-ibig, sakripisyo, kabaliwan, at kabitan sa mga relasyon ang lagi kong napapakinggan. At bihirang-bihira ang tungkol sa trabaho. Kaya eto ako ngayon, nag-ipon ng lakas ng loob para maibahagi ang isang work-related na secret file. Sana'y makatulong ito hindi man sa lahat, kahit na lang sa iilan na stuck sa sitwasyong kinalagyan ko noon. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Faye. And this is my secret file. I served as a government employee for almost 5 years. I started in 2012, fresh out of college. Punong-puno ng pag-asa, idealism, and the desire to make a difference in the public sector. Nung una, akala ko sasapat na ang sipag, tiyaga, at integridad na meron ako. Pero ang totoo, hindi pala yun sapat. Sa opisina namin, para kang nasa isang teleserye. May mga nagbobosing-bosingan, may mga marites, at may mga traidor. Isa ako sa mga pinakabata at isa sa mga iilang babae. Para bang naging madali para sa kanila ang i-take advantage ako. Emotionally, mentally, at minsan physically. Marami akong nadiskubre sa opisinang pinasukan ko. Tuwing patapos na ang taon, may isang utos na mandatory. Kailangang ubusin ang pondo. Hindi sa tamang paraan. Pinipilit kaming magpasa ng fake travel orders para lang makakuha ng travel allowance. Ang sistema ay, kunwari nag-travel ka for 2 weeks, meron kang instant 12,000 pesos by Christmas. Siyempre, mas malaki ang nakukubra ng mga bossing. At kami ang gumagawa ng supporting documents. 2 hanggang 3 araw ang ginugugol ko para makumpleto ang isang peking set ng supporting documents. Yung iba naman ay inaabot ng 1 linggo. Dito ko napatunayan na ang korupsyon sa gobyerno ay collective. Walang pwedeng tumanggi. Dahil kung tatanggi ka, baka ikaw pa ang mawalan ng trabaho. At ang pinakamasakit dito, alam mo namang pera ng bayan ang ginagamit para sa pansariling luho ng iilan. Hindi ko malilimutan yung isang beses na nagpa-team building kami
na sa totoo lang ay shooting event lang ng mga boss. Government funds ang ginamit para sa venue, ammunition, security personnel at syempre, executive meals. Umabot ng mahigit 100,000 piso ang gastos para sa half-day ng kaganapan kung saan kaming mga rank and file ay tagapalakpak lang. Ginawa itong HR activity. Pero ang totoo, shooting range bonding lang ng mga boss namin. Meron pa akong napansin na mag-asawa na kung umasta parang hari at reyna sa loob ng opisina. Yung babae, Chief of Operations. Yung lalaki naman, from administrator, naging executive director. Alam ng lahat na iginapang nila ang kanilang mga posisyon. Dumating ang panahon na may pondo ang gobyerno para sa bagong building ng ahensya. Ang kumakalat na tsismis, isinabay nila sa pagpapagawa ng bahay nila. Tuwing Sabado, nag-o-overtime raw sila para ayusin ang construction orders. Pero ang totoo, sariling bahay ang inaasikaso nila gamit ang office resources at manpower. Nung natapos ang building, napansin ng marami na same design, same tiles ang ginamit sa building, gayon din sa kanilang bahay. Dahil minsan, nakapag-post ito sa social media. Pero syempre, wala namang daw matibay na ebidensya. Walang witness. Kontrolado ang inspection team. Dagdag pa rito sa mga nalaman ko, yung mga bossing naming lalaki, may kanya-kanyang kirida. Yung isang boss namin, nabuntis. Yung isang nagtatrabaho sa amin, dalaga pa yun. At ang sabi, ipini-abort. In return, etong babaeng to ay nagkaroon ng VIP privilege. Na-promote. Nagkaroon ng international training. At merong napakadaling assignment. Ako, that time, isa ako sa mga pinakabata sa opisina. And to be honest, I experienced different levels of sexual harassment from my boss or even from my coworker. At ito yung araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Meron akong boss na laging ngumingiti at tumititig sa akin. At kapag giningitaan niya ako, giningitian ko lang din naman siya pabalik. Pero hindi ako nakikipagkwentuhan at ayokong makipagsipsipan o kung ano man yung ginagawa ng iba kong mga katrabaho sa kanya. So eto na. Minsan, lumapit sa akin ang sekretary niya. May inabot ito sa akin na sobre. At ang sabi niya sa akin ay, "Galing to kay boss ha. Ikaw na bahala kung tatanggapin mo. Baka po pwede ka daw for dinner mamaya."
Pagbukas ko sa loob ng sobre ay 20,000. That time, gipit na gipit ako. Marami kaming utang sa bahay. At halos wala kaming makain. Kaya DJ Rocky at DJ Jello, matagal kong pinag-isipan kung tatanggapin ko ang 20,000 o ibabalik kay boss. Kaya ang ginawa ko, nagdesisyon ako na ibalik ang sobre sa sekretary ni boss. Umiwas hanggat maaari. Pero araw na lang ang binilang ko sa ahensyang yun. Dahil hindi ko na kinaya ang environment. Aside sa toxic ang workload at systemic corruption, ginawan pa ako ng kwento. Ang nakarating sa iilang kaibigan ko ay, kaya raw ako nag-resign, ay dahil nakipag-break ako sa isang mas matandang katrabaho ko. Yung pamilyadong tao kong katrabaho. Ang basis nila, lagi raw kasi kaming magkasabay mag-overtime. Pero ang totoo, magkaibang floor kami. At nag-overtime ako dahil akong gumagawa ng trabaho ng tamad at sip-sip kong coworker. Yung nagpakalat ng chismis, yung kirida nung isa sa mga boss ko. Ayun, ako ang ginawang panakipbutas. I was so depressed. I even consulted a psychiatrist. Went through a therapy. Took a break for 6 months. So ang kwento na umikot, galing daw ako sa isang breakup. Hindi na ako pumatol pa. At hindi ko na kinlaro ang sarili ko sa mga taong yun. I decided to completely change my career. Nag-self-study ako, tinuruan ko ang sarili ko ng tech skills. Nag-apply ako sa ibang industriya. At ngayon, DJ Rocky at DJ Jello, I'm working remotely. Wala nang toxic na boss, walang harassment, at higit sa lahat, triple na ng dati kong sweldo sa gobyerno ang kinikita ko ngayon. At least ang sweldo ko ngayon nanggagaling sa malinis na pamamaraan. At para sa mga katulad ko na dating public servant na nagbubulag-bulagan, nagtitiis at umaasa na may magbabago, eto po ang realidad. Kung akala mo paderang gobyerno na pwede mong sandalan, nagkakamali ka. Alipin ka lang dyan. At kung naniniwala kang kaya mong baguhin ang sistema, masyado kang inosente. Kaya kung alam mo na puro at totoo ang puso mo, huwag mo nang hayaan na madumihan ito ng ibang tao. Kaya kung may pagkakataon kang umalis, umalis ka. Hindi ito kaduwagan. Isa itong paglaban. Pagpili sa sarili at pagpili
sa kung ano ang tama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Faye. At ito, ang aking secret file. Kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Tera and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At i-welcome na po natin ngayon ang ating top secret sharer or callers na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Hello po. Ano pong pwede naming itawag? Ako po nga pala si Fabian. Fabian, medyo may mga naririnig lang ako dyan sa paligid mo. Ikaw ba ay nakamonitor sa TikTok o sa Facebook? Pwede ba nating i-mute muna yon? Sige po, i-mute ko na lang. Oo, mute mo muna. Sa TikTok. Yes, concentrate ka muna sa ating usapan ha. Okay. Oo, kasi parang minsan parang naiisip ko, ano ba to? Guni-guni ko ba siya? Ganon. Feeling ko may bumubulong na dito sa gilid ko, 'di ba? Na hindi ko nakikita, lalo na pa 12 midnight yung programa ko, 'di ba? Okay na ba? Fabian. Yes, okay na po. Fabian, ilang taon ka Okay na na? 26 years old po. 26 years old. Sang lupalop ka naman galing, Yes. Fabian? Sa Imus Cavite. Imus, Cavite. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Fabian, 26 from Imus, Cavite. Ano ang top secret mo? May nakilala po ako na isang lalaki sa dating app. At nagkakilala po kami kasi nagkita po kami. Nagkausap po kami sa dating app na magkikita po kami, pero wala po kaming yung kumbaga date lang po. Tapos nung nakita na po kami sa isang coffee shop sa mall is nagkaroon naman po ng konting usap about sa family, sa works, and then sa sa relationship, kung single po or taken, ganun. And then parehas naman po kami single. Then hindi ko inaakala po na magyayakag po siya sa papuntang hotel or motel po. Then nung mga time na pong yun, bali curious pa po ako kung ano po yung gagawin doon. Then di ko po akalain na na may nangyari po sa amin dalawang beses sa loob ng 6 hours. Then nagulat na lang po ako nung time na pahinga na po namin is bigla niya na lang po akong iniwan sa loob ng hotel. Tapos hindi na po siya nagparamdam ng mga 1 week. Tapos after 1 week po noon is nag-message po siya sa akin kung pwede daw ulit makipagkita sa akin. Pero hindi na po sa hotel. Nakipagkita po siya sa akin sa mismong bahay ko po. Then nakipag-inuman po siya sa akin hanggang sa siguro mga nakadalawang po kami, bote po kami ng alak. Then habang nung time na nagiinom po kami, di ko na po akalain na yun, mauulit na naman yung nangyari, na may mangyayari po ulit sa amin dalawa. Nang walang paalam, nang walang pasabi ulit. Ha?
Wala bang paalam yun? Kinalabit ka lang ba niya? O ano, paano ba normally nangyayari yung ganyang ayaan? Nung Like, time- meron bang haplos ba muna? Saan ba siya nagsisimula? Niyayakap ka ba muna niya? Parang ano po, yung porsigido siya na may mangyari sa amin dalawa. Yung pilitan. Paano pinipilit ka niya? Like, nagpupumiglas ka tapos... Lasting na po kasi ako mga time na yun eh. Pero nung una, lasing ka ba nun o aware ka sa lahat ng magaganap? Aware naman po sa magaganap, kaya lang hindi ko naman po akalain na makakadalawa sa loob ng 6 na oras. So dun ka ba na-amaze na 2 sa loob ng 6 na oras? Ganun ba? Opo. Pero hindi mo ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ka ng isang intimate relationship sa isang kapwa mo lalaki? Actually, active po ako sa ganitong sitwasyon pero hindi ko po alam na sa ganong age na makaka-meet up ko. Kasi ano pa lang po siya, 23 years old pa lang po siya. Ako po ay 26, so medyo bata siya sa akin ng 3 years. Ano naman kung bata ng 23? Aminin mo na, nasa 40 ka na, no? Charot. Ay, hindi, 26 ako. Charot with darot. Biro lang. Kabi-birthday ko lang po. Hindi mo naman kailangan ng independent naman. No judgment at all. Yes po. But anyway, ayan, Fabian. So sabi mo kanina, parang nilasing ka niya, sinadya niya, na parang may mangyari ulit sa inyo. So, bakit Yes. ka pumapayag na patuluyin siya o bakit ka napapayag na patuluyin siya doon sa bahay mo na kayong dalawa lang tapos magiinom pa kayo? Hindi mo ba naisip na posible na gano'n na naman ulit yung gawin niya sa'yo, na gustuhin niya na may mangyari sa inyo? Kasi that time po kasi ngayong recently months po kasi sobrang stress ko po sa work. Ang work ko po kasi is CCTV operator as a security guard sa isang warehouse dito sa Amos. Then medyo masyadong maraming trabaho, reviewing. Then parang gusto ko ng parang yun yung naging stress free ko sa sa pag umuwi ako ng bahay, may makakasama ako kasi single din po ako. Wala po akong kasama talaga sa bahay. Kumbaga kaya nagpapunta po ako ng mga kaibigan or tropa dito sa bahay para lang maging masaya. Ganon. So parang nalulumbay ka at dahil doon, nag-i-invite ka ng mga tao over sa lugar mo. Yes po. So after noon na merong nangyari sa inyo, anong naramdaman mo? Masaya po ako. Masaya po ako na hindi ko alam kung bakit. Kung dahil ba dun sa nangyayari sa amin o parang hanap ko na po na parang gusto ko na po ulit may mangyari sa amin. Parang gusto ko na po ulit maulit. Parang gusto ko na po ulit parang araw-araw, ganon. Yung parang hinahanap-hanap ko na po. Then, one time na meron din po akong nakamit na bukod sa kanya is ganon din po yung nangyari. Yung parang katawan na lang nila yung gusto ko para maging masaya ako sa kanila. So parang ang nangyayari, na-addict ka sa ganong klaseng pakiramdam. Opo, na parang naa-addict po ako na hindi po ako pwede sa loob ng 1 day or 2 days nang walang ganon na makaka-meet up or bembang kung tawagin sa Oo. TikTok, ganyan. Oo, kasi di ba dyan sa Bambang madaming binibenta dyan na sa Bambang yata yun, di ba, yung madaming mga medical supplies? Tama ba? Doon ba yun? Hindi ko po alam. Okay. So, anyway, Fabian, nung time na, okay, eto na, nararamdaman mo na interesado ka or parang G ka na everyday merong magaganap sa'yo or sa inyo ng katagpo mo intimately.
hindi ka ba natatakot na magkaroon ng sakit? Or parang, paano mo nilalabanan? Or paano ka nagdudwell sa lahat ng mga yun? Kung meron man. Actually, nung nakaraang buwan po, April 1, nagpa-test po ako sa Love Yourself dito sa Bacoor kasi malapit lang naman. Then, negative naman po yung result. Then, sabi po sa akin is, after 3 months daw po, balik po ako. Then, nakipag-usap po ako dun sa guy na taga doon na kung meron silang gamot para sa pagpigil sa sarili na na ganun. Sabi nila, Makapagbambang, oo. nasa sarili na daw po yun. Ang binigay lang po nila sa akin, it's 3 bottles ng gamot for 3 months para daw po, yung bacteria na halimbawa, meron pong sakit yung ka-sex, ganon, mapipigilan po ng gamot. Yun po yung sabi sa akin ng doktor doon sa Bacoor. So, doktor mismo nagsabi noon? Or parang nakilala mo lang na lalaki doon? Hindi po, doktor po siya mismo nung taga Love Yourself po. So nag-recommend siya or nagreseta siya or ano ba to, over-the-counter lang ba to nabibili? Pre po siya pre. Free siya na bottles. naibibigay. Yes po, color blue. Okay, sige, wag ka na magbanggit ng ng brand. Apo. But anyway, Fabian, so yun yung sinabi niya. Nung nalaman mo na, ay, pwede pala akong pwede pa rin pala kasi mamamatay naman pala yung mga bakterya kapag ginamit ko to kung sakaling may Anong pumasok sa isip mo? Like, sige ka pa rin ba? Or parang medyo nagpigil ka kasi nandun pa rin yung takot? No po, walang pigil sa sarili. Kumbaga parang naging addiction ko na po talaga siya. Nasimula nung nalaman ko na pwede po yun is every time po na may makikilala po ako sa mga dating apps or G apps ganan, punta po agad sa bahay ko or meeting up sa ibang mall or punta sa place niya, inom tapos ganun agad. Parang wala na po akong pakialam sa sarili ko about sa sakit na mangyayari kasi nakakapag-take naman po ako ng gamot. Pero, yung safety and security ng sarili mo, naiisip mo din ba yun? Kasi sa panahon ngayon, hindi naman natin masabi, di ba? Kahit sabihin natin na, okay, hindi ka nga magkasakit sa ganung klaseng paraan, pero merong biglang magbanta sa buhay mo o kaya biglang matripan ka lang na, alam mo yun, sakalin or whatever. Pero, yun, pumapasok ba sa isip mo yun? Hindi po wala po talaga. Ang pumapasok lang po sa isip ko is parang maibsan lang po yung init ng katawan. Parang maibigay ko lang sa sarili ko yung hinahanap ko. Then after that is okay lang kahit saang lugar, basta kahit outdoor, indoor, kahit sa loob ng mall, CR, ganun. Wala na po akong pakialam, basta parang maibsan na lang. May bala ka ba na magpakonsulta? Yun nga po gusto ko po sana magpa-consult sa psychiatrist or what about dito sa parang addiction na nangyayari sa akin. Pero hindi ko pa po kasi na ibibigay sa ng schedule kung kailan ko po siya pwedeng ipa-consult. I think you need to really have it scheduled kasi kung ganyan, ang tanong ko sa'yo is nagugustuhan mo ba siya in the long run? Like, do you want it to be your lifestyle forever or do you want to stop? Gusto ko po siyang i-stop pero hindi ko po alam kung paano kasi parang hinahanap nga po ng katawan yung nangyayari. Then kahit pigilan ko po yung sarili ko is parang sana pong gumagalaw yung mga kamay ko para po buksan yung mga apps kung saan pwede po akong makakuha ng makaka-meet up, ganun. Then kahit pigilan ko po yung sarili ko is parang wala po, ganun pa rin po yung nangyayari kahit anong oras. Pero naghahanap ka ba ng one true love? Like parang partner for a lifetime? Yung hindi lang panandalian?
nung nagkaroon na po ako ng ng karelasyon po, kaya lang po hindi rin nagtagal. Pero babae po ang nakarelasyon ko po, 6 years. Oh, so why sudden shift from tahong to talong? Di ko po alam eh. Kasi yung 6 years naman po nakarelasyon ko is okay naman po kami. Wala naman po naging problema, pero nung naghiwalay na po kami, doon na po pumasok yung curiosity ko po about sa sa same ganon. Fabian, meron ka bang gusto pang ibahagi sa amin na parang kailangan mo pang ilabas sa sarili mo? Or meron ka bang gustong ibigay na mensahe para sa sarili mo 3 to 5 years from now? Ang gusto ko lang po sana itanong din sa'yo, DJ Rocky, kung ano yung dapat o parang gusto kong humingi ng advice sa'yo, paano pipigilan yung sarili about dito sa addict sa gantong bagay. Then anong dapat kong gawin? Ano yung mga dapat kong iwasan para matigil na tong Kasi medyo din po siya, medyo mahirap para sa akin kasi kahit pasabihin kong ayoko, kung hinahanap naman ng katawan ko, is wala po akong magawa. Yeah. Yun lang po yung gusto kong Okay, alam mo ba na ang programang ito hindi naman talaga nagbibigay ng advice, pero meron akong sasabihin sa'yo ng isang line na narinig ko lang somewhere. The more you pigil, the more you gigil. So kapag pinipigilan mo daw yung sarili mo, mas lalo kang nanggigigil. Yun yung narinig ko lang sa iba. But what you need, I think, and I believe na kailangan mo, this is not an expert opinion, pero kailangan mo ng professional help. Ayan, hindi yung mga motor na dumadaan dyan sa inyo. Kailangan mo ng professional help. Kasi it is something beyond your control. Kumbaga, okay, padaanin muna natin yung motor na yan. Okay? Dumaan na po siya. Palakpakan po natin yung motor na yon. Nakadaan na po siya sa kanto ni Fabian. So, Fabian, kailangan mo ng professional help. At yung sarili mo, alam mo, 'di ba, na gusto mo, ideally nasa utak mo siya, pero ang binibigay ng utak mo sa sarili mong katawan ay hindi, wag ka munang tumigil kasi gusto mo pa yan, 'di ba? So hindi nag-a-align yung kagustuhan mo doon sa mismong tinatransmit ng utak mo doon sa katawan mo. And sabi mo nga, it is beyond your control. Tama ba? It is beyond your control? Kumbaga, hindi mo siya masyadong makontrol sa sarili mo. Na kahit anong pigil mo, nandyan at nandyan pa rin. Gusto mo pa rin. Kumbaga, thirsty ka of that kind of intimacy. Hungry ka o gusto mo talagang kumain, ganun. Opo. Napakahirap ng ganyang klaseng sitwasyon kung hindi mo talaga i-schedule yan sa kalendaryo mo. So, dapat mag-schedule ka. Tapos, kung mag-schedule ka, ito gawin mo. Schedule ka. Ano ba? Pwede ka rin mag-search sa Google by the way. So, search mo doon. Ano ba yung mga mental health, non-government organizations na tumutulong doon sa mga taong katulad mo na kinakailangan ng mental health expert. So, check mo doon. Tapos, lalabas doon lahat ng mga numbers ng websites, lalabas yun doon. So, pwede kang magpa-schedule doon once na may makausap ka. And even doon sa Facebook, may makikita ka dyan. You just have to type it. Tapos, yun talaga yun. Schedule, puntahan mo yung session na yun, and then, mag-open up ka. And then, from there,
at least kahit papano, nag-take ka na ng first step. Tsaka alam mo, Fabian, kailangan kasi yung tao may takot eh. Yun yung parang sabi mo nga, hindi ka na natatakot lalo na nung binigyan ka ng gamot nung mismong doktor. Hindi ako sigurado kung merong ganun talagang klaseng gamot ha, at merong ganung klaseng doktor na magsasabi sa'yo na, ito gamot pwede namang mapigilan yan yung mga bakterya na pwedeng pumasok sa'yo or viruses na pwedeng pumasok sa'yo. Hindi ako sigurado kung meron talagang ganun. Ikaw, na-experience mo yun, pero in my opinion, wala pa akong naririnig na ganung klaseng doctor's insight or kung ano mang reseta. So, hello Fabian, nandiyan ka pa ba? Yes po, nito po. Ayun. So, ayun. Sana buhayin mo yung takot kasi kapag wala kang kinatatakutan, you will really live so carefree to the point na baka buhay mo na yung maging kapalit. Opo. Meron ka bang bagay na pinanghahawakan na something to live for? Like para kanino ka bumabangon? Is it for yourself? Yung pamilya mo ba? Nandyan pa sa paligid mo? Meron ka bang natatakbuhan? Meron ka bang mga kaibigang malalapit sa iyo na talagang pwede mong masandalan? Actually, wala po. Mag-isa lang po. Yung family ko po is nasa probinsya. Then ako naman po is solo talaga. Walang kaibigan. Trabaho, bahay lang po talaga ako. Then wala naman pong support on my sweldo. Talagang lahat akin lang. Then hindi ko alam kung nagbibigay naman po ako sa family ko kung nanghihingi sila, ganyan. Ganun lang po. Tapos the other yung kung pag lumalabas na lang po ako, ganun na lang po. Because I want you to see yung beauty of relationships na genuine ha. Alam mo yung mga relasyon natin sa buhay, katulad ng relasyon natin sa pamilya natin, relasyon natin sa pwedeng maging kaibigan natin, sa relasyon natin sa sarili natin, yan yung mga dapat mong i-cultivate or kaya i-develop eh. Actually, DJ Rocky, ang hinahanap ko po talaga sa mga apps is kaibigan lang. Kaibigan lang talaga. Kaya lang, dumarating lang sa point na yung nakaka-chat ko is nagyayakag ng ganun, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Then parang wala po akong nakukuhang, wala po akong nakahanap na kaibigan na Then set ang gusto lang boundaries. Fabian, set boundaries. Set boundaries. You can always say no. Pwede kang hindi pumayag, sumama, sumakay sa sasakyan niya o umangkas sa motor niya. Pwede kang hindi sumama, papunta dun sa hotel kasi kailangan pa ng mga 10 steps, 'di ba? Para makapunta ka dun sa mismong kwarto o parang kailangan pang umakyat ng hagdan. Kumbaga nandun ka pa lang sa first step ng mismong hagdan, pwede ka nang umalis. Yung pero hindi ko ginagawa. Yes. Yung pagpili mo ng pangalawang step, pag-akbang mo sa pangatlo, pang-apat, pang-5, you already made 10 choices para mapunta ka dun sa mismong main event na boom, bembangan na. So Fabian, meron ka namang abilidad to do it. It's just that talagang nandun yung hunger, nandun yung seeking for attention, nandun yung seeking for love. And I get it. Sabi nga nila, and I remember, eto na naman magbo-Bo Sanchez talk na naman ako Meron siyang sinabi doon sa preach niya about love tank. So lahat daw tayo may tangke. So imaginein mo na lang meron kang isang tangke na dapat nandun yung pagmamahal. At yung tangki na yun, paminsan, walang laman. Bakit? Kasi hindi tayo nakakatanggap ng pagmamahal mula sa mga taong inaasahan nating magmamahal sa atin tulad na lang ng pamilya, kamag-anak, o kaya yung loved one na gusto natin kasi nakipaghiwalay bigla, o kaya yung kaibigan na pinagkatiwalaan natin tapos bigla na lang nawala. Alam mo yun?
So, ngayon yung love tank natin hindi na pupuno. Ayan, padaanin muna natin ulit yung motor. Pero alam mo, ang isang malaking contributor nung love tank na yon, alam mo kung sino? Sarili mo. Plus, yung presence ng Panginoon sa'yo. Kasi if you know that you are loved from the very beginning that you were born, naniniwala ako na hindi mo hahayaan na yung katawan mo ay gamit-gamitin lang ng ibang tao na alam mo namang hindi ganun katindi yung pagmamahal sa'yo. Ako naniniwala ako na okay lang naman na ibigay yung sarili. Lalong-lalo na kung taong mahal mo. Lalong-lalo na kung etong taong to na pag-aalayan mo, pinapahalagahan ka at minamahal ka. Pero kung yung mga taong pinag-aalayan mo ng sarili mo ay ginagamit ka lang dahil gusto lang nila ng parausan o kaya naman ikaw din mismo ginagamit mo sila dahil gusto mo na makaramdam ng parang atensyon o pakiramdam ng pagmamahal, I don't think na it will have a healthy effect on you. So again, Fabian, you need to seek professional help. Okay ba tayo? Yes po. Check ka sa doctor ha. Opo. Ayan. So maraming salamat, Opo. Fabian. Yes po, maraming salamat din po, DJ Rocky. Sana kahit papano nakatulong yung sinabi ko. Kahit hindi kami nagbibigay ng advice, eto yung kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ako ng advice sa programang Top Secret dahil sinabi mo na baka pwede naman ako. Ayan na, nagbigay na ako ha. Alright, sige Thank na. you. Thank you Thank you very so much po. much. Bye, Fabian. Ingat palagi and I wish you all the best. Bye. Okay po, thank you po. Mahilig din talaga ako magbasa ng mga libro ni Bo Sanchez. Tsaka yung nga yung sinasabi ko sa inyo, yung love tank. Dapat puno yung love tank mo. Kasi, any addiction boils down into the emptiness of your love tank. Nagigets mo? Kapag hindi daw puno yung pagmamahal mo sa sarili mo, o yung tangke ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yung addiction na meron ka sa sugal, sa alak, sa babae, sa lalaki, sa intimacy, lahat ng klase ng addiction, it all boils down dun sa emptiness na nararamdaman mo. Any addiction is a hunger for love. Any kind of addiction is a thirst for attention. At ang pinakamasarap na pakiramdam, kabisyo, ay makapagbigay ka ng maganda at healthy kind of relationship, hindi sa ibang tao lang, kundi sa sarili mo. Because we sometimes forget ourselves. Na akala natin okay lang to sa sarili natin, na makabubuti to sa atin because it feels good. Ang sarap makipagbembangan, diba? Kumbaga, ang sarap. Pero at the end of the day, are we fulfilled? Are we happy? Are we at peace? Or hindi. We're feeling lonely kasi hindi sa tamang tao binigay. Kasi yung ginawa mo sa sarili mo parang wala lang. Walang malalim na dahilan. Walang malalim na pagmamahal. It was just mababaw. Mababaw. So yun lang naman, kabisyo. I hope you're okay, you're fine, you're doing good. Tsaka sana ay wag mong hanapin yung gamot na sinasabi ng doktor ni Fabian. Baka mamaya sabi mo, OMG, may sinabi si Fabian na pwede daw pang-block ng mga bakterya kung sakaling makikipagbambangan ako.
Hindi. Hindi yun okay. Prevention is better than cure. Yun ang tatandaan mo, kabisyo. Once you have it, hindi mo na mababalik. Yung pagkakataon na sana pinotektahan mo yung sarili mo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, pwede naman, pero bukas na alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG. As in, Super Pack Ganern Secret Files. Habang nasa likod ko siya, napaungol na lang ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo po ko sa pangalang Dana. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File. Gusto ko lang ikwento itong karanasan ko. Isa ako sa mga nakaranas ng bagyo nitong linggo lang na ito. Kaya biglang paghahanda, bago pa dumating ang bagyo, nag-decide ako mag-grocery. Bumili ako ng mga canned goods, ilang bote ng mga mineral water, mga kandila at iba pang essentials. Kaso, gabi na ako natapos. Ang masaklap pa dyan, nalobat ang cellphone ko. Kaya hindi ako makapagpabook ng sasakyan sa online app. So, no choice ako. Naglakad ako papuntang terminal ng sasakyan. Dala ang mabigat na eco bag ko. Nakasakay naman ako ng mga jeep pauwi pero hindi nga lang door to door. Kaya kinailangan kong bumaba sa entrance ng subdivision namin. At napakalayo. Akala ko naman may tricycle na naghihintay sa may bandang sakayan kaso wala. Kaya mas lalong nakaka-stress. Napaisip tuloy ako bigla baka wala na talagang biyahe. Kasi malapit na yatang mag-landfall yung bagyo. So, wala talaga akong choice. Kundi maglakad na lang ako pauwi galing sa labas ng subdivision namin. Pero ito ang twist, DJ Rocky at DJ Jello. Meron akong kinakatakutan. Takot po ako sa aso. Okay lang kung hindi sana agresibo yung mga asong nakikita ko dito sa amin pero alam mo ba? Notorious sobra yung mga aso dito. Yung tipong sila pala ang hari ng kalsada. Kahit kotse, kahit motor, haharangin nila, tatahulan nila, hakabulin nila. Sila ang tinatawag ditong mga siga sa kalsada. Kaya nagdahan-dahan na lang ako sa paglalakad. Bitbit ang eco bag ko, DJ Rocky at DJ Jello. Na merong halong takot at pangangamba kasi madilim. At wala po akong flashlight para ilawan yung madilim na parte ng kaling nilalakaran ko. Lobat ang phone ko kaya nakakainis talaga ang timing. Parang pakiramdam ko sobrang malas ko ngayong araw na to. Pero yun na nga.
maingat akong humahakbang para hindi ako makagawa ng ingay. At hindi mabulabog ang mga aso na nasa tabi lang. At biglang nagulat na lang ako nung may nasagi akong paa na para bang kakaiba. Dahan-dahan ko pa tong kinapa. Akala ko paalang ng maliit na hayop pero paa na pala to ng aso. Kaya bigla na lang may mga nagtahulan na aso at biglang nagsama-sama sila dun sa may harapan na nilalakaran ko. Nagkamali yata ako ng hakbang. Mukhang mapapasubo yata ako ngayong gabi na to. At hindi na nga nagtagal, narinig ko na ang mga papalapit na hakbang at tahol ng aso. Narinig ko yung tahol nilang nanggigigil. Rup! 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 Meron pa nanlilisik na mata. Yung pinaka-leader yata nila yung DJ Rocky at DJ Jello. Kaya mas nagulat at natigilan ako. Tinignan ko yung aso. Tahol ng tahol pero ako, nilakasan ko na lang ang loob ko. Hindi ako nagpadala sa mga takot na nararamdaman ko. Umabante ako ng lakad. Kaso nga lang, hindi pa ako napapalayo. Narinig ko na yung tahol nung isa pang aso na papalapit sa akin. Lumingon ako sa likuran ko. At nagulat na lang ako dahil andun na siya sa tabi ko. Puti ang kulay ng aso. Tas unlock niya pa. Nakasunod na siya sa akin, DJ Rocky at DJ Jello. Diyos ko po. Sobrang takot na ako that time. Yung tipong mapapakagat na lang talaga ako sa dila ko para makontra yung paghahabol sa akin ng aso. Yung tipong nakabuntot siya sa akin. Hindi ako pwedeng tumakbo dahil pag tumakbo ko, hahabulin niya ako. At ang kinakatakot ko pa, DJ Rocky at DJ Jello, baka kagatin ako. Kaya grabe na lang ang aking takot. Napapaisip tuloy ako na, naku, patay ako nito. Baka talaga mapuruhan ako kapag nakagat ako nitong aso to. Ang haba ng pangil. Kaya dahan-dahan pa rin akong lumalakad, DJ Rocky at DJ Jello. Pero sa bawat abante ng pako, dinig ko pa rin ang paglapit ng aso na yon sa akin. Tahol pa rin siya ng tahol. Ruff! 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 Hanggang sa naramdaman ko na yung ilong niya na dumadampi na sa legs ko, DJ Rocky at DJ Jello. Napahinto na lang ako dahil sa takot na baka kagatin niya ako. Para ako maiisa sa lawal ko sa nervyos. Walang-wala akong nagawa. Inamoy-amoy niya ang legs ko habang tumatahol. At napaungol na lang ako sa takot. Wag po, Diyos ko po. Wag po, sanang hadyain nakagatin ako na itong aso na to. Bahagya akong nakita ang collar na may kwintas sa leeg nito. May nakasulat na Paaparoy. Kaya maski takot na takot ako, nagmakaawa ako dun sa aso. Sabi ko, parang awa mo na, Paaparoy. Huwag po. Huwag po. Paulit-ulit ko yung sinabi sa kanya. Mga 20 o 30 seconds niya akong inaamoy-amoy sa legs ko at sa paa. At buti na lang, hindi niya ako ginalaw. Hindi na rin siya tumahol.
Bumalik siya sa bahay ng amo niya at ako naman, nakahinga na ng malalim dahil ligtas na ako. Ay, salamat. Grabe yung takot ko kay Papa Roy pero salamat dahil ayos lang ako. Mga ilang minuto pa ako naglalakad. Panay pa rin ang tahol ng mga ibang aso pero wala nang bumuntot sa akin. Hanggang sa nakauwi na ako sa amin ng ligtas at walang kagat ng aso. Natapos ang bagyo at wala naman nangyaring masama sa akin o sa pamilya ko. Pero syempre, ipagdarasal ko pa rin ang mga kabisyo nating naapektuhan ng mga bagyong dumaan. Na sana ligtas silang natutugunan ng mga dapat na tumulong sa kanila na tao. At sa oras na ito, sana safe na sila at nabibigay ang mga pangangailangan nila. Ipinagdarasal ko rin sana na malusaw na yung mga sumusunod na bagyo para wala nang sakuna at hindi na tayo dumanas ng krisis na naglalagay sa buhay natin sa alanganin. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. At maraming salamat po. Gusto ko lang po sabihin na mag-ingat tayong lahat. Sana kahit konti man lang nabawasan ko ang takot at hinagpis ng mga kabisyo natin. Muli, ako si Dana. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganun. Secret 5. And now, it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Hinubad ko yung bra ko na may foam. At tumambad ang hubad na katotohanan. Hi, DJ Rocky. Wala lang akong magawa. Kaya ikukwento ko lang ang kahiyang nangyari sa akin. Nung grade 5 pa naman ako noon. Ayos lang i-share kasi matagal na rin naman. Itago mo ko sa pangalang Panat. At ito ang aking SPG. As in Super Bacchanal Secret File. Dati, nagsusuot ako ng baby bra. Kasi nga, bagets pa naman ako noon. Pantakip sa muntikong bundok o tawagin nating burol. Tapos, nakita ako ni Mama. At ang sabi niya sa akin, ay bibigyan niya raw ako ng bra. Yung bra na ginagamit ng katulad niya.
Eto yung klase ng bra na kahit meron kang kapatagan o burol, ay magmumuka itong bulubundukin. Yes, DJ Rocky. Ang ibibigay daw ni Mama ay yung bra na may foam. Ako naman syempre masunurin. Kaya nang iabot sa akin ni Mama ang bigay niyang bra na may foam, ay sinuot ko. Sinuot ko kinabukasan pagpasok sa school. Pagpasok ko ng school, ay pinagtitinginan nila akong lahat. Lalong-lalo na ang mga kaibigan ko. Napansin ng mga kaibigan ko na may laman yung ano ko. May isang kaibigan ako na naglakas loob na sabihin sa akin, "Himala nagkaroon ng bundok Tinawanan ako. Ako na may hiyang-hiya. Pero syempre, carry lang. Ang mahalaga ay nakabra na ako. Adult bra. Bali uwian na, tanghali nun. At kapag ganong oras, ay umuwi ako sa bahay. Eto na. Hinubad ko na yung bra na may foam. Humarap ako sa salamin at doon tumambad sa akin ang katotohanan. Fast forward. Pumasok ako uli ng eskwelahan. Tapos, eto na naman yung isang kaibigan ko na very vocal. Sabi ba naman, napanat na? Nahalata niya na inalis ko yung bra na merong foam. At nang pagkasabi niya yung napanat, napaisip ako, ano kayang ibig sabihin nun? Pero na-realize ko na, yun pala, ang tinutukoy niya ay ang kapatagan ng aking dibdib. At simula nun, ay tinatawag na niya akong Nat, short for Panat. Napanat daw kasi yung bundok. PPS, buti na lang at hindi niya ako tinatawag ng ganun ngayon. And PPPS, kahit papano'y nagkalaman na ang aking kapatagan. Ngayong ako'y 20 plus years old na. Effective din pala ang ay mas. And of course, ang himas-himas. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nat. At ito, ang aking SPG, as in, Super Pagner Secret File. Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret
Files. Ako ang sinorpresa ng boyfriend ko. Hello, DJ Rocky. I'm your avid listener. And now, ako naman ang magbabahagi ng storya ko sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Yuki. I'm 26 years old and currently working here in Manila. This is my secret file. Back in 2019, graduating ako ng college, I met Enzo. Typical na estudyante lang ako. Nag-aaral ng mabuti. Masaya. Kahit hindi mataas ang grades. Basta hindi bagsak. Pero aaminin ko na mahina ang isip ko. Dahil hindi ako madaling makapick up ng lessons namin noon. Opposite ko si Enzo. Kahit hindi siya mag-aral noon, nakakapasa siya sa lahat ng exams namin. Hindi mo makikitang nagbabasa. At kung madalas, labas pa ng eskwelahan. Meaning, nagbubulakbol pa. Naging magkagrupo kami sa isa naming subject at naging magkalapit na kaibigan. Kada uwian ay naglalaan siya ng oras para turuan ako sa mga lesson na hindi ko gaanong naiintindihan. Hanggang sa natagpuan ko na lang sarili ko na nagugustuhan siya. Napakabait niya at napakahaba ng pasensya niya sa akin. Pero itinago ko ang nararamdaman ko dahil ayokong iwasan niya ako sa oras na malaman niya ito. Hanggang pagsapit ng graduation namin, umamin siyang gusto niya ako. Sobrang saya ng puso ko, DJ Rocky. Dahil alam ko sa sarili kong inaantay ko lang na bitiwan niya ang mga salitang mahal niya rin ako. Sinagot ko siya at naging magandang takbo ng relasyon namin. Naging legal kami both sides at wala namang naging problema sa pamilya namin. Pinaaalalahanan lamang kami na makakapaghintay ang pamilya kapag stable na ang aming trabaho o kapag may stable na kaming trabaho pareho. Close siya sa parents ko, welcome na welcome ang bawat isa sa amin. Kahit kasagsagan ng pandemya, hindi ko naramdamang nagkukulang siya ng oras para sa akin. Palagi niya pang hinihiling na sana ay bumalik na sa normal ang lahat para magkita na kami. Excited kaming dalawa na magkita dahil puro video call lang ang nagagawa namin. Hanggang last year, June 2023. Nagbakasyon ang pamilya nila sa probinsya kasama siya. Hindi ako nakasama dahil working na ako at hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. Okay naman ang lahat. Plano ko pang sundan siya roon. Kapag naging maluwag na ang schedule ko. September last year,
Hindi na niya ako masyadong kinakausap. Nagtataka na rin ako kasi lagi raw siyang may ginagawa kahit na noon. Magte-text or chat siya kapag magiging busy ang araw niya. Malapit na rin kasi ang anniversary namin kaya ang nasa isip ko, baka naghahanda. Dahil taon-taon siyang may sorpresa para sa akin na medyo kinakikilig ko. Ikinatutuwa ng puso ko. Ang nasa isip ko naman, sorpresahin ko rin siya. Pupunta ako sa probinsya nila na alam ko naman kung paano pumunta dahil naisama na nila ako roon. Maraming beses na. September 22 ang anniversary namin. Kaya naisip kong bumiyahe ng madaling araw para maaga rin akong makarating sa kanila. 4 na oras ang biyahe mula rito sa Manila. Habang nasa biyahe, iniisip ko na ang magiging reaksyon niya. Excited akong makita siya at ang buong pamilya niya. Pagkarating ko roon, 7 pa lang in the morning. Pero nagluluto na ang mama niya at mga tita niya. Ikinagulat pa nila na nakarating daw ako kahit nang sabi ni Enzo ay busy raw talaga ako sa trabaho. Pinaakyat nila ako sa taas dahil paniguradong tulog pa ang boyfriend ko. At siguradong matutuwa yun sa pagdating ko. Alam ko ang kwarto na tinutulugan ni Enzo dahil dito rin ako natutulog kapag nagbabakasyon ako. Pero mukhang mali ako nang hininto ang pinto. Dahil may naririnig akong babae. Ingay na alam kong pleasure ang pinanggagalingan. Pamilyar sa akin ang boses. At bago pa ako makaalis, ay narinig ko na tinawag niya ang pangalan ng boyfriend ko. Enzo. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko, DJ Rocky. Ako ang sinorpresa ng boyfriend ko. Nakita ko na lang ang sarili kong nakatayo sa harap nilang dalawa. Si Enzo na nasa ibabaw ni Ella at parehong walang saplot. Kilalang kilala ko ang babae dahil pinsan niya ito. Malapit na pinsan na noon pa man. Nakikita ko na kung gaano sila ka-close. Mga hayop kayo! Yan ang nasabi ko at pinaghahampas ko silang dalawa. Mga baboy! Kaya pala, hindi na magawang makapagparamdam sa akin dahil sa pinsan niya. Si Ella na, alam kong bata sa amin ng 6 na taon ay hindi pinalampas ng mga hampas, hablot sa bunot at mura ko. Enzo, na naman. 20 years old lang si Ella, pinsan mo pa, na. At hindi ko na napigilang pagmumurahin sila sa sakit na nararamdaman ko. Galit na galit ang puso ko na parang gusto ko silang patayin pareho. Ang sakit-sakit. Pero wala nang masasakit pa sa sinabi ni Ella. Ate Yuki, tama na po. Buntis po ako. Naiiyak niyang sinabi sa akin. Hindi ko na maisip kung paano ko silang tingnan pareho ng masama. Pero parang gusto ko nang mamatay ng mga oras na yun. Kasabay ng walang humpay na mga luha ko. Isang sampal na malakas ang naibigay ko sa boyfriend ko. Porket hindi mo ko nagagalaw? Porket ba wala pang nangyayari sa atin kaya sa iba mo hinanap yung punyetang init ng katawan mo? Yes, DJ Rocky, wala pang nangyayari sa amin. Dahil matindi ang paniniwala at respeto kong ito.
Alam ko na ito ang pinakamahalagang maireregalo ko sa kanya sa oras na ikasal kami. Sa oras na maging mag-asawa kami. Na sa tingin ko'y hindi na mangyayari. Ang sakit-sakit. Kasabay ng pagluhod ni Enzo sa harap ko at paghingi ng kapatawaran ay ang pagsasampal ng mama ni Ella sa kanya. Si Tita Rhea. Love, please, umuwi tayo ng Maynila. Mag-usap tayo roon. Please, I'm sorry, love. Mahal na mahal kita. Mga salitang paulit-ulit kong naririnig na parang nawala ako sa realidad. Yung gusto kong maglumpasay, gusto kong magwala. Tiningnan ko silang lahat. Isa-isa. Umiiyak. At galit na galit ang mga mata at puso ko. Happy anniversary. Mariin kong sabi. Kinuha ko na ang mga gamit ko at umalis. Sa 4 na oras na biyahe ko pabalik, iyak ako ng iyak sa bus. Pinagtitinginan ako ng mga pasahero pero hindi ko magawang tumahan. Tawag ng tawag si Tita Kali, mama ni Enzo, si Tita Rhea, si Enzo. Pero wala akong gustong makausap ng mga oras na yun. Gusto kong makauwi. Gusto kong makapagpahinga. Sa ngayon, DJ Rocky, nagme-message pa rin si Enzo. Nagme-message pa rin ang pamilya niya sa akin pero hindi ko magawang mag-reply sa kanila. Tumigil na rin muna ako sa pagtatrabaho dahil hindi ko kayang mag-concentrate sa ginagawa ko. Nalaman na rin ng mga parents ko ang nangyari. Galit na galit sila kay Enzo. Magdi-5 buwan na ang ipinagbubuntis ni Ella. Galit ang pamilya ni Ella kay Enzo. Paminsan-minsan, umiiyak pa rin ako sa lungkot at galit. Pero salamat sa pamilya ko na dinadamayan ako sa oras na hindi ko na kinakaya. I'm still praying for my healing. And I hope mangyari na yun. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si Yuki. At ito ang aking secret file.